I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello, hello sa mga Marcos loyalists and supporters, Filipino and OFW. Sino ang matalinong Pangulo ng Pilipinas? Siyempre, walang iba kundi ang Pangulong Marcos Jr. Sinasabi ko na ba sa inyo, mga anti-Marcos, hindi nyo po kakayanin itong Pangulo na ito na nakaupo sa Malacanang ngayon. Nagsasayang lang po kayo ng oras. Real talk po yan. Shout out sa mga Marcos loyalists and supporters, Filipino and OFW. Especially guys, before I proceed, Happy Mother's Day sa lahat po ng nanay sa buong mundo. Happy Mother's Day, and salamat sa pag-aruga sa inyong mga anak. Actually guys, ang nanay ang pinaka matapang at pinaka strong, very brave, no, sa loob ng tahanan, ika nga ilaw ng tahanan. Happy Mother's Day po sa lahat, sa ating lahat. But anyway guys, ang sinabi po dito mga kababayan, di ba nag-upload ako itong si Cadena, yung Duterte Youth Party List, sinampahan ng impeachment ito si Pangulong Marcos Jr. guys. Maloloka ako Sabi ko na nga ba, hindi kayo talaga magtatagumpay. Bakit? Sabi dito sabi dito guys, House Secretary General refuses to accept impeachment drafts versus Marcos. Agoy. Goes. Sabi sa inyo walang katuturan kasi. My goodness. Kailan yun? Kahapon guys, Ayan yung Third Ann Peralta Malunzo, published on May 9, 2025, 1:54 p.m. Agay. Napahiya itong mga siraulong ito. Gumagawa kayo ng pangalan nyo. Lumang tugtugin na yan. Ayan Sunstar Philippines guys What happened to the unit team? Walang hapin-hapin na. Sabi dito guys, the Office of the Secretary General, OSC, yan, of the House of Representatives has refused to accept the impeachment complaint filed by the Duterte Youth Party List Chairperson Ronald Cardema and his wife Marie Thursday, May 8, 2025 against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ay, kaloka In a statement, Ronald, former National Youth Commission Chairperson, said the OSC did not accept the impeachment complaint since its head, House Secretary General Reginald Velasco, was not in his office to receive it personally. Ronald said that complaint has already been verified with the endorsement of his sister, the Duterte Youth Party List Representative Dociel Cardema. Agay, tuloy. Sabi dito, pero nakalagay po sa rules ng House Representatives sa impeachment proceedings, it is the Office of the Secretary General who will receive. Yung opisina ang mag-receive, hindi yung absent na tao. Kung wala ang Secretary General, nandyan naman yung mga Deputy Secretary General. Ayaw rin nila i-receive. Wala kayo talagang magagawa. Kasi yun naman, mga kababayan, real talk to tayo wala naman kasi po, guys, basihan. Magsasayang lang po kayo ng oras. Huwag magsasayang kayo, baka mabaliktad pa kayo But according to the rules of the House of Representatives on impeachment proceeding, it is the Office of the Secretary General that will receive it. The office is the one that should receive it, not the person who is absent. If the Secretary General is not around, then the duty Secretary Generals are there, but they also refuse to receive.
O, malinaw siguro guys ha. O, obvious na obvious ha. Sabi nga dyan, if daw yung Secretary General is not around, siyempre magre-receive kung sino ang nandoon, di ba? O, kaso lang, ayaw nila tanggapin. Nga. Oy, mga Duterte Youth Party List, ikaw ka din ha. Hindi mo ba nainisip kung sinong speaker? Gunggong. Laking kahihiyan. Tuloy. Sabi dito guys, the Cardima said, the impeachment complaint was based on the culpable violation, utot mo, on the Constitution and betrayal and public trust when Marcos allowed the arrest of former President Hoy Cadena. Ha? Panurin mo kasi yung hearing doon kay Senator Amy Marcos with the DOJ at lahat ng mga opisyal. Sinagot na yan, oy. Walang paglabag sa batas. Excuse me. O, presidente ng Pilipinas yan. O, alam niya kung anong mali o ang tama. At alam niya, hindi niya mailalagay sa kapahamakan yung kanyang pangalan as a president of this country. Excuse me, no? Excuse me. Yan ang pakatandaan nyo. Ang Pangulong Marcos Jr., mas matalino yan kaysa sa iyo. Kaya huwag mo inkupara yan sa utak mong pulbura. O, ang Pangulo hindi magdesisyon yan pag mayroon siyang nilabag na batas. Inaalagaan niya yung kanyang posisyon bilang presidente ng Pilipinas. Pinakamahalaga yan. Dahil nasa balikat niya ang kapakanan ng taong bayan sa kanyang pamumuno. Rodrigo Duterte and his turn over to the International Criminal Court. Sabi nga natin mga kababayan, kung nakulong man si Digong, po, kagagawa niya po yun. Ngayon siguro na-realize niya sa loob ng kulungan niya na mali yung ginawa niya. At inamin niya rin naman yun. Ang pagkakamali lang niya, yung war on drugs niya, yung EJK. Sinabi niya naman yun eh. At isa pa, maraming issue laban sa kanya. Isos Mariusip, lagi galing din sa bunganga niya na pumapatay siya ng tao, sabi niya. Si Bato-Bato pa na lang eh. Las Cañas, yun, malakas na ebidensya laban sa kanya. Yan In the Netherlands, amid its investigation on the alleged crime against the humanity in the country during the implementation of his drug war. Sus Mariusip, kat 100 man yan o 200, dapat din managot siya. Oo, human violation yun, brutal. Ikaw ba naman Kaya sa mga politician na gustong umupo sa palasyo, mag-aral kayo muna manang mabuti. Paano mamuno tulad ni Pangulong Marcos Jr. Very genius, very low crime, very mababa ang low inflation, very mataas ang mga nagkaroon ng trabaho, very grow ang ekonomiya ng bansa sa kanyang pamumuno, very mababa ang bilihin ng per kilong bigas, guys. You see? Ito naman, feeling magaling ka, kala mo kung sino. Hoy, baka hindi mo kilala yung binangga mo. Tuloy. Ito ang lagi kong kinainisan, guys. Yung sinasabing sovereignty. Sovereignty. Anong sovereignty? Ano yan? Ayungin siyol? Tao yan. Sovereignty resides in the Filipino people. No. Ibig sabihin, ang soberenya ng bansa, ay tinatawag nating Palawan, ang Pilipinas, ang, tawag dito, Boracay, or Mindanao, or Spratly Islands, o Ayungin Shoal, West Philippine Sea. Yan ang soberenya natin, na walang pwedeng sinong mga banyaga ang makaangkin yan. Yan ang tinatawag na soberenya. Yung itong bansa natin, ang pag-aari natin yan. Pero yung isang tao, as a human being, tulad ni dating Pangulong Digong, hindi naman soberenya yan Tao yan. Tandaan nyo, may batas sa lupa. Pag nagkasala, batas ang uutas. Walang ligtas po yan. Di ba? Ito yung sinasabi dito. Sovereignty resides in the Filipino people. Ibig sabihin, ang soberenya ng bansa ay tayo. Sus Mariusep. Tayo nga, tao dito sa Pilipinas, mamamayang Pilipino. Hindi po pwede pag nagkasala ka against humanity, human violation. So, ibig sabihin, paboran ka na lang.
Ganon. O hindi ko siya paboran sa Pangulong Marcos Jr. Lahat ang umiiral dito ang batas, rule of law. O ang mabuhay, ang mga buhay ng Pilipino. Kaya nung March 11, nung pinayagan ni Pangulong Bongbong Marcos, isurrender ang isang Pilipino sa kamay ng mga dayuhan, isurrender na rin po ang soberenya ng bansa. Kaya dapat managot ang ganyang pangyayari or else pwede ulit-ulitin po yan. Hindi na mangyayari po yun. Hindi na. Hindi na po. Kung mangyari man yun, mga kababayan, as I know, sa pakikinig ko sa mga abogado, pag may mangyari man yan, dito kastiguhin sa Pilipinas mismo, dito mismo sa korte natin. Hindi na po sa dahek. Bakit? Siyempre nangyari, kung if ever mangyari, no? Like for example, si Juan, pumatay ng maraming tao. Tapos, like for example, si Juan, isang senador, kumitil siya ng maraming tao. O, di ba? So, hindi na pwedeng ipadala sa HEC dahil wala na tayo sa jurisdiction ng ICC. Dito nalilitisin yan. Yung kay Digong kasi, ang pagkakaibahan nito, sinampahan ng kaso noong 2017. Kaya pasok pa rin sa jurisdiction ng ICC. O, nag-imbestiga na lang sila ng mahabang panahon. Nagkataon, nakakuha sila ng malakas na ebidensya laban kay Digong na nagkataon din naman na i-implement sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Pasok talaga yon. Ang kooperasyon lang natin is yung Interpol lang, mga kababayan. Oh well guys, yan po ang sinasabi ng isang pinaka-expert na abogado. Nanonood tayo eh. Oh, ito si Cardima na ito. Kakadinahin kita eh. Oh, pero nyo guys, itong mga tao na ito, hindi marunong makapag-isip. Basta lang may masabi. Sobrang yabang pati. Ayan sovereignty resides in the Philippine people. This means that sovereignty of the nation lies with us, the living Filipino people. So on March 11, ayan, in English lang. So yun, mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Nga sila, di ba? Oh, wala. Kahit balibalik tarin nyo man ang mundo, magbalintong-balintong kayo dyan o tumalon man kayo sa tulay pa ulit-ulit, hindi nyo kakayanin si PBBM. Tandaan nyo, nitaga nyo sa bato. Wala kayong panama dyan. Pangulo po ng Pilipinas yan. Lagi nyong tandaan, mga kababayan, ng mga anti-Marcos. Hindi nyo kilala si PBBM? Siya lang naman ang Pangulo ng Pilipinas. Sabi ko sa inyo, wala pong mangyayari dyan. Sa mga impeach laban sa kanya. Maglatag kayo na malakas ng ebidensya. Alalahanin nyo, dekada na sinisira ng mga Marcoses. International pa. Trial of the century. Ano nangyari? Malaking sampal yun sa kalaban nila noon. Natalo sila eh. Panalong dating ginang. Sa korte pa sa Amerika. Saan kayo? Tapos yan pa, isasampa nyo ng kaso. Napaka-cheap naman. Sos, alalahanin nyo, ang nakapaligid sa kanya at ang misis niya, professional lawyer yan. Mga abogado nakapaligid niya, mostly gabinete ni Pangulong Marcos Jr., mga abogado, high-tech. Yung AS niya pa lang, dating Chief Justice yan eh. Yung presidential legal advisor niya, dekalidad yun, bihisang bihasa. Saan ka? Anong laban niyo sa kanya? Uulitin ko, ang Pangulo, hindi po mag-i-implement ng isang desisyon yan kung siya po ay may ilalabag sa batas. Pero dahil walang nilabag na batas, kaya na-implement yung warrant of arrest na yan. Oy, sus, ikaw naman, Cardema. Magtanim ka na lang ng kamuti sa likod ng bahay mo, oy. So, ito guys, may sinabi si BP Sara, mga kababayan. Ito, basahin po natin, sabi ng Bulgar. Sabi ng Bulgar, ayan. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na iba ang magiging pagtrato ng Kamara sa posibleng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kumpara sa kung paano hinarap umano nito ang impeachment laban sa kanya. Sus Maris, madam, wala naman kasi kayo basihan eh. Ginagawa nyo lang yan para for political, motivated. Para sirain lang ang Pangulo. Pero hindi mo kaya.
Kahit ikaw mismo hindi mo kaya. Hindi mo talaga kaya pataubin si Pangulong Marcos Jr. Ang dami nagmamahal sa kanya. My goodness. Majority yan. Except lang ang Antay Marcos para kay Bibi Sara. Hindi niya inaasahan na siseryosohin ng House of Representatives ang reklamo. Dahil karamihan umano sa membro nito ay kaalyado ng Pangulo. Alam nyo pala na kaalyado ng Pangulo. Bakit kayo nagtatangka na magsampa ng kaso laban sa kanya sa impeach na yan? Ikaw harapin mo. Yung issue mo, yung kaso mo. Ang dami mo kayang kaso na kinakaharap. Naku, kababae mong tao. Ewan ko sa iyo. Hindi marunong mag-ingat ito. Sa totoo lang. And an impeachment is political exercise. It's a game of numbers. So I don't expect anything to happen to that impeachment complaint. Pahayag ni Vice President Sara sa isang ambush interview. Mabuti alam mo. Wala ka naman kasi basihan. Ayan guys, I real talk tayo. Kahit kayo, alam nyo na wala talagang basihan. Yun lang, kakasuhan nyo si Pangulong Marcos Jr. dahil sa pag-aresto pagpakulong kay Digong na hindi nyo alam na legal. Pinipilit nyo sa sarili nyo na illegal. Hoy, magtanim na lang kayo ng kamuti sa likuran ng ICC. Ito ay kaugnay ng paghain ng impeachment complaint ni dating National Youth Commission Chairperson Ronald Cardema. Ito feeling magaling, wala na may kagaling. Ano ba yung naitutulong nito ni Cardema sa taong bayan? Puro kuda ng kuda. At asawa nitong si Marilaban kay PBM kaugnay ng pagka-aresto sa kay dating Pangulong Rodrigo. Nakafocus kay Digong. Nakafocus kayo kay Digong. Hindi kayo nakafocus sa taong bayan na pinagsisilbihan ninyo. Binuto kayo. Siniswelduhan kayo ng taong bayan. Dapat doon kayo nakafocus. Hindi yan sa ama mo. Tapos na yung termino niya. Harapin niya na lang yung kaso niya doon. Yun na lang dapat. Ito, puro kayo si Digong. Wala na may tutulong yan si Digong. Nilinaw naman ni Inday Sara na hindi niya alam ang planong ito na mag-aasawa. Utot. Na hindi na nababasa maging ang articles of impeachment. Ay sus, Mariusip. Mapapahiya lang kayo. Malinaw na malinaw yan, no? Anong laban nyo naman sa Pangulo? Wala naman siyang kasalanan sa inyo. Kayo lang ang nagbibigay ng kasalanan niya. Kayo lang ang gumagawa ng kasalanan ng Pangulo, Gawa-gawa nyo. Pati yung mga pagbibintang nyo, gawa-gawa nyo. Anong laban nyo dyan sa Pangulo na napakatalino? Sus! Kayo, nag-umpisa pa lang kayo na, siya, alam niya na yung radar ng mga plano nyo, since pa. Sadyang magaling lang talaga siya makisama sa kapwa. Kahit nasasaktan siya, okay lang. Basta ayaw niya makapanakit ng kapwa-tao. Ayan. BP Sara sa impeachment versus BBM, walang mangyayari. Wala talaga, as in. Huwag na kayo magtangka. As in, walang mangyayari, mga kababayan. Yan ang pakatandaan ninyo. Very useless yan. Yung mga impeachment nyo na yan. Ikaw, Cardema, tumulong ka na lang dyan sa kapitbahay mo. Maraming squatter area dyan sa Davao. Tulungan nyo yung mga mahirap. Bigyan nyo ng mga ayuda nyo. Nagmamagaling kayo. Puro kayo paninira sa gobyerno. Himbis tulungan nyo na lang. Wala na lang kayong ginawa kundi ganyan. Alam na alam nyo gumanda ang ekonomiya ng bansa ngayon. Maraming natulungan ang administrasyon. Pinipilit nyo rin na walang kwenta yung bansa. Walang kwenta yung administrasyon. Walang nagagawa. Kayo kaya may nagagawa kayo? Wala, di ba? Sa mga rally ninyo, wala na lang kayong ginawa, kundi paninira. Ang plataforma nyo, si PBBM. Ang plataforma nyo, yung mga congressman na gusto nyong patayin sa pamamagitan ng Apple. Ang plataforma nyo, kundi ang administrasyon. Ang plataforma nyo, 20 kilo, political motivated. Lahat na lang. Pati yung prime water, ayaw mo pa imbestigahan. Pati yung 24 kilo ang bigas, kinuntra mo. Ay sus, klase mga politician nito, pulpul, tae. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Buti nga sa inyo yan. Talaga naman. Wala kayong magagawa dyan. Mamumurit lang kayo. Yan pa. Napakatalino kaya niyan. Kayo talaga mababaliktad. So, thank you guys for watching. Happy Mother's Day to all the mothers uli. Ayan, see you again on my next upload video. Bye 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 and babos. God bless Philippines.